may sign po si kaibigan guys na papuntahin po tayo. Ano, parang meron siya ipapaabot guys. Ano kaya ito? Kinakabahan ako. Kaibigan? Uy, salamat po. Mayong gabi eh. Oo, natanggap ko po yung sign mo. Bakit po? Ano po problema? Meron po ba kayong ipaparating? Yes! Totoo yan kaibigan? Napakagandang impormasyon guys. Ngayon lang po ito. No? Yon. Update po tayo. Nandito si kaibigan guys. Meron tayong i-update tungkol po sa kalagayan po ni Tatay Digong. Bakit po kaibigan? Ano po nga nasagap po ninyong impormasyon po kayo doon sa Netherlands? Guys, maganda. Good news po ito. Nakikita ng ating kaibigan unti-unting humihina po yung mga ebidensya. At posibleng makakalaya na si Tatay. Abangan lang po natin guys kung kailan po ito. Basta sinabi na po ito ng ating kaibigan. Hindi po tayo pwedeng maniniwala sa iba na mga antay sa kanya. Kasi po hindi naman po talaga maganda po ang kanilang ipaparating, kundi pananakot sa mga supporters po ng mga Duterte. Maganda po ito kasi po nakita ng ating kaibigan guys. Good news po ito. Ipinatawag po tayo. Grabe, hindi ako makapaniwala ito kaibigan. Kasi maraming abogado nagsasabi na hindi na po daw makakalaya si Tatay Digong po doon sa ICC. Oo, gusto kong kumustahin po kaibigan kasi marami po nagchat sa atin. Kasi po si Tatay na stroke daw. Marami po nag-alala. Huwag kayong mag-alala guys kasi po nabigyan na po ng mga kailangan po ng kanyang katawan, yung sakit po niya, yung mga gamot. Nabigyan na po daw. Huwag po ninyong alalahanin si Tatay kasi po okay lang po siya doon sa kanyang kulungan. At saka nakita may good news po na paparating na po talaga ang magandang balita para kay Tatay Digong. No, makakabalik po siya at makakauwi po dito siya sa ating bansa. Ngunit ang sa atin lang ngayon na sana po ay hindi manaig yung mga demonyo na nagplano po ng hindi maganda, no? Ipagdasal po ninyo. Oo, kahit po ay humihina po yung yung kaso na hinaharap po niya kasi po malaking tulong po ito kasi po mayroon pong abogado si Tatay na magaling, matalino na taga dyan sa ibang bansa. Lalo na po pasalamatan po natin, ipagdasal po natin yung attorney na nagipag laban, no, para po sa kay Tatay Digong, no. Grabe, matanda na po yung malaking tao. Pasalamat po si Tatay din po doon kasi po hindi po siya iniwan, sinamahan kahit matanda na, no. Ang kanyang paghihirap ay magbubunga po ng maganda. Kaya guys, ito po yung masabi ko. At saka ito po ang itanong ko kaibigan. Huwag kayong gumawa ng kasamaan mga supporters ng Duterte. Huwag. Ano lang, hinahinay lang kayo magbitaw ng mga salita sa mga kalaban ninyo. Pero mas maganda sa gitna tayo ngayon. Kung sino po ang ating gusto, yun lang po. Kaibigan, ano po ang masasabi po ninyo ngayon? At saka gusto ko malaman po kung ano po ba ang mangyayari dito sa aming bansa. Kung sino po ang makaupo ng pagka-presidente sa sunod dito. Kung meron po bang ibubunga na maganda. Guys, maganda po ito. Tinanong po natin si kaibigan. Alam po niyo guys, naranasan na po ngayon. No? Natuto na po ang mga Duterte sa nangyari sa kanya. No? Ngayon guys, sa totoo lang, kung si Duterte ang si Sara, kung siya po ang makaupo sa susunod, sabi ang kaibigan, may posibleng mangyayari na maganda po ang pamamalakad na. Kaya abangan na lang po natin guys. Huwag lang po tayong gawa po ng hindi maganda po na mga hakbang po ninyo dahil po sa mga issue po about po sa kabila, no, nagbibigay ng mga issue na hindi maganda. Kasi ganyan naman po talaga, meron naman po mga supporters po ng mga Duterte din na gawa po ng content na hindi po maganda, no, against sa mga
BBM. Kaibigan, maraming salamat sa good news po kasi po nag-iba alam ko po kasi kapag mayroon pong ipaparating si kaibigan guys, mayroon pong radar ba na tinatawag po at sinasambit po yung pangalan natin. Kaya narito tayo at ito po ang good news po na nasa lubong natin. Huwag po kayong mag-alala sa lahat po na nag-alala po kay Katatay, no? Digong mayroon na po siyang gamot at binigyan na po siya ng para po sa kanyang karamdaman ngayon. Yung sinasabi po na stroke, hindi na po siya na stroke, no? Kaya lang stress lang po siya talaga. Humihina ang kanyang katawan dahil po sa stress. Kaya salamat kaibigan sa impormasyon na sinasabi po ninyo. Ano po masasabi po ninyo ngayon sa mga doon sa kabila, no? Kay no, sana po yung mga kabila na mga kalaban po ng Duterte, sana magmahalan na lang po tayong lahat. Kung malutas man po ang problema ni Tatay Digong, sana po ay magkaayos na po ang kanilang tandem ni Sara at yung presidente natin. Sana po ay wala nang makikialam ng mga tao. Sana po ay magabigayan ba, no? Sana wala nang siraan. Kaya lang po minsan po yung mga Duterte medyo masakit-sakit din po magsasalita. Kaya lang yun po, no? Tao lang din po yung si BBM. Kaya nakapag-ganti po yung mga kasamahan niya. Pero si BBM nakikita natin guys, parang hindi masyadong tahimik lang po talaga. Pero sabi na ating kaibigan, mas maganda po daw yung bunganga. Kasi po mas okay sa yung mga tao na hindi po nagsasalita, na hindi po ipinaparinig po yung galit po nila. Kasi po delikado, mas delikado po daw talaga yan. Kaya napakaganda ang ating gabi ngayon guys, dahil po nakita ng ating kaibigan na may meron pong impormasyon at katotoo po ang kanyang sinasabi, yung mga prediction po nila at hula na makakauwi po. Abangan na lang po natin kung kailan, no? Alam kong mawalan po talaga ng bisa. Sabi ng ating kaibigan noon na nahahuli po si Tatay. Basta ipagdasal po ninyo ang kalusugan ng Tatay kasi po yun po ang delikado po sa kanya, yung kalusugan niya kasi matanda na, no? Kaya yung mga Duterte, mag-ingat na lang po kayo. At saka huwag na lang po tayong maggawa ng mga kasamaan ngayon about sa kabila para po ay hindi po lumaki ang ating gulo sa ating Pilipinas. Kasi marami pong mga tao, mga inosente, madadamay. Natin, no? Ipahari nato ang atong Ginoo sa ato ang kasing-kasing karon. No, hindi litaan ng mga material na butang, mga bagay na hindi naman po yan madadala kung tayo ay lilisan po dito sa mundong ito, no? Kaya salamat po sa inyong mga makapanood dito. Paki-share na lang po guys. Good news po ito para po sa mga supporters ng mga Duterte. Salamat kaibigan.